So mga minamahal, pag-usapan natin kung paano lumabas ang tunay na ugali ng Senate President habang tinatalakay ni Senator Risa Hontiveros ang impeachment ni VP Sara. Lumabas po ang totoong anyo, lumabas ang totoong ugali. At mahalata nyo din na unti-unti nang naa-adapt ni Quezon ang ugali ng mga Duterte, which is yung pagiging bastos. Can you imagine that, mga minamahal? SP, tinalikuran si Senator Risa habang tinatalakay ang impeachment. In the first place, nagpaalam naman itong si Senator Risa Hontiveros kung pwede niyang ihayag yung kanyang saloobin sa sinapit nga po na pag-atras ng impeachment para kay VP Sara Duterte na kagagawan ni Chis Escudero. Nagpaalam ng maayos si Senator Risa. Ngunit ano yung ginawa ni Quezon? Binastos niya lamang yung speech ni Senator Risa sa pagbabalik nga po mga minamahal ng sesyon ng 19th Congress. Tama bang behavior yan, sir? Di ba kadalasan, yung pagiging bastos na ugali, nakikita lang natin sa mga Duterte. Kay VP Sara, kay Duterte mismo, kay former President Duterte, kung paano niya ambahan si Leila de Lima at kung paano niya gustong sabihin na gusto niyang sampalin itong si Trillanes. Sa kanila lang natin nakikita yung pambabastos at sa kanila mga puon, syempre. Diba? Si Harry Roque, yan, mga bastos. Pero, hindi ko lubos maisip na kahit si Quezon, ganun din ang gagawin. Tingnan nga, basahin pa natin itong balitang to. SP Chis, tinalikuran si Senator Risa habang tinatalakay ang impeachment. Ito kasi yung sinabi ni Senator Risa. Once we receive the article of the impeachment, trial by the Senate shall forthwith proceed, gate ni Senator Risa Hontiveros. Di ba nanggaling na din yan sa bibig ni Chis Escudero na forthwith, ganyan-ganyan. Tapos bigla ba naman, tatalikuran, anong ibig sabihin nito? Pikon? Itong si Quezon, mga minamahal, hindi niya nakayanan, nahiya siya sa ginawa niyang kabulastugan? Meron bang tinatawag na cash sunduan? Or naghahangad ka pa din na maging Senate President ng bansang Pilipinas kung kaya't nililigawan mo ang mga Duterte? At isa na, itong gawain nito sa pagpapakita ng panliligaw sa kanila na wag mo nang ituloy ang impeachment? Gusto mong manatili sa pwesto? Ay, obvious ka, Chis. Wag naman ganon. Meron ka bang tinatagong milagro? Nagtatanong lamang po. Diba? Masyado kang paeksena. Nag-antay kami ng 3 buwan. Sa pangatlong buwan, pinaasa mo na naman kami. Tapos 1 oras lang pala magaganap yung panghuhusga ng mga prosecutor. Kasi nakalagay doon sa balita na ang indication magsisimulang impeachment alas 4, June 2, sana. Nung na-move naman June 11, alas 4. Di ba nagko-close ang Senado alas 5? 1 oras nyo lang palang babasahan yan si Sara Duterte. Tapos ang mangyayari, pinaabot mo pa ng 3 buwan. Really, Quezon? Really, Senator Chis Escudero? Ano yung nakain mo? Ano nga ba yung nangyayari? Meron ba kaming hindi nalalaman? Gusto mo pa din bang manatili sa kapangyarihan? Magkano ang bigayan? Kung meron man. Diba? Sino hindi maiinis? Tapos yung June 11 na yun, mga minamahal, holiday. Kahit i-search ninyo. Parang Labor Day, I think. Non-special working day siya. June 11, holiday. Search natin. Okay. Wait lang, mga minamahal. Pakita ko sa inyo. June 11. Yan o. Ang tawag sa holiday na yan, mga minamahal, June 11, 2025 is a special non-working holiday in the province of Rizal. Diba? This was declared Malacanang through Proclamation 882. Diba? According po yan sa post ng Taytay Public Information.
So, holiday nga. Walang pasok. June 11. Minove ni Cheese sa June 11, tapos pagdating ng June 11, holiday. So, ano yung ibig sabihin nun? Mga minamahal, i-move na naman ulit. Diba? So, medyo parang nakakahalata na kami, Cheese, na merong something kang tinatago. Diba? Dapat sunod na election, dito manalo eh. Kasi tingnan nyo, ngayon ang taas ng ang taas ng pangarap. Dapat talaga i-abolish na yung Senado eh. Walang kwenta, iilan lang dyan yung merong sense. Diba? Yung ginagawa yung trabaho, yung ginagawa yung duties, ginagawa yung responsibilidad nila. Iilan lang dyan. Itong si Cheese nagmimilagro. Takot atang masipa sa pwesto. Diba? Kahit basahin niyo yung mga dito. Basahin natin yan, mga minamahal. Yeah. Basahin natin yan. Sabi dito, sa pagbabalik ng sesyon ng 19th Congress ngayong Lunes, Hunyo 2, hindi pinalagpas ni Senator Risa Hontiveros ang kanyang privilege speech upang batikusin ang ginawang pagpapaliban sa Hunyo 11 ni Senate President Francis Chis Escudero sa impeachment process kung saan mismo ang huli at unang nakatakda ng schedule ngayong araw. Hahatulan tayo ng sambayanan kung hindi natin gagampanan ng tungkulin na ito sa sambayanan. Yan yung sabi ni Senator Risa. Ngunit bago niya ihayag ang kanyang saloobin tungkol sa sinapit na impeachment case, nagpaalam siya kay Chis Escudero kung maaari niya bang talakayin ang sensitibong issue na yon. Diba? At ang tugon naman ni Quezon, yes, you may. Yan yung sabi. So, balit kapansin-pansin, habang sinisimulan ni Senator Risa ang kanyang talumpati, biglang tumayo at naglakad papalayo sa upuan ng presiding officer, itong si Chis Escudero. Ngayon pa man hindi nagpa-apekto si Hontiveros at nagpatuloy sa kanyang talumpati. Sabi niya, Mr. President, the 1987 Constitution demands Senate to continue with the impeachment proceeding already initiated without further delay. Diba? Talagang mandato po ng saligang batas ito, klaro at walang kalabuan. Alagad namang bumalik si Escudero sa kanyang privilege, sa kanyang upuan nang tapos na si Senator Risa sa kanyang privilege speech. Alright. So makikitaan natin ng pagkabastos na ugali itong si Chis Escudero. And I really don't know bakit ganon na lamang, mga minamahal, ang kinilos, ang acting ni Chis Escudero. I think there must be something wrong, mga minamahal. Meron tayong kailangang malaman. Baka nga merong cash sunduan eh. Hindi naman natin pwedeng husgahan itong si Quezon, pero position is power. Gustong manatili, kaya nga kinausap niya yung Duterte team, di ba? Nilapitan niya si Bato de la Rosa at nilaglag naman siya ni Bato. To the point na inireveal sa sambayan ng Pilipino na lumapit si Chis Escudero dito sa Duterte Block. Ano yung gustong i-emphasize ni Bato? Na malakas sila. Kasi even the Senate President lumuluhod sa Duterte Block, sa Duterte team, para makakup up ng boto itong si Quezon kung sakali. Kasi yung pagiging Senate President, sa totoo lang, mga minamahal, number games yan. Diba? So, kailangan ng sapat na numero. Kaya nangangalap ata ng boto itong si Quezon. Hindi lang natin alam. Pero posibleng ganon. Alright. Yun po, mga minamahal. Anyway, pahingi lang po ako ng comments ninyo, likes and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit always notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.